Samantala kinabukasan nakabalik na sila sa Water 7, tapos pinagmamasdan ni Zoro ang kanyang espada na ginawang kalawang ng isang marin. Ito ay ang espada na binigay sa kanya ng matandang manggagansyo sa Logtown, kaya naiinis ang swordsman. Dahil kulang na naman ang kanyang espada. Habang si Puli ay kasama ang mga shipwrights dahil aayusin nila ang mga nasirang gusali na winasak ng Aqua Laguna. Tapos ang Frankie family ay inuumpisahang buuin ang Frankie House. Samantala ang mga Giants ay tinutulungan ang Water 7 na itayo ang mga natumba. Tapos sinabi nila kay Longnose na pagkatapos nila tumulong ay babalik na sila sa Elbaf, tapos inaya nila si Usopp. Hindi sigurado ang ating bida dahil gusto pa rin niyang bumalik sa Straw Hat. Samantala nalaman ni Iceberg na sinunog ni Frankie ang blueprint ng Pluton at wala siyang panghihinayang rito. Tapos sinabi ni Iceberg kay Bikini Boy na papalutangin niya ang Water 7, kaya nagulat rito ang cyborg dahil imposible raw ito. Pero sabi ni Iceberg na tulad ng kanilang master ay gagawin niyang posible ang imposible. Kaya na-realize ni Frankie na tama nga ang kanyang big bro. Nang naka-receive sila ng tawag at nalaman ni Frankie na dumating na ang kanyang delivery, na nagkakahalaga ng 200 milyon kaya na-excite si Bikini Boy. Habang si Luffy ay abalang kumakain, habang siya ay natutulog nang dumating sila Yokozuna at ang maglola na kinamusta ang Straw Hat. Tapos nakita ni Grandma Kokuro na depresi Nami dahil wala na silang pera at wala pang barko. Nang may dumating na lalaki at ibinigay ang kanilang mga bagahe na nakatago sa hotel. Kaya nabuhayan na si Nami nang makita ang pera at tangerine. Tapos dumating na rin si Robin kasama ang kanyang bantay na si Chopper. Tapos natawa si Robin nang mag-report ang kanyang bodyguard kay Sanji saka sinabi na hindi na siya muling aalis. Nang dumating si Frankie dahil meron raw siyang sasabihin sa Straw Hat. Tapos kinwento nito ang pinakamatibay na puno sa buong mundo na ang angalang Jewel Tree. Sinabi ni Bikini Boy na nakabili siya ng turoso nito mula sa pera ng Straw Hat kaya nagalit si Sanji. Dahil ginamit ang pera nila na pambili ng kahoy. Pero pinatahimik ito ng cyborg at sinabing gagawin niya ang best ship in the world at ibibigay sa Straw Hat Pirates. Dagdag pa ni Frankie na ang Oro Jackson ng dating hari ng pirata ay gawa rin sa Jewel Tree. Kaya nagulantang ang galila sa tuwa ng mga Straw Hat. Samantala may dumating na mga Marines kaya nagmamadali si Zoro na bumalik. Pero mahina talaga sa direksyon ang ating idiot na bida, kaya ilang beses itong naligaw. Pinagtripan pa ito ng mga bata, tapos ang mga Marines ay nakarating na sa galila. Kumatok ang matanda kaya nawasak ang pader at nagulat ang Straw Hat. Sabi ng matanda na gusto niyang makausap si Luffy kaya napabattle mode ang Straw Hat. Tapos pinuntahan ng matanda si Straw Boy na hindi na malaya nila Sanji sa sobrang bilis. Sinuntok nito si Luffy at nawasak ang simento tapos nasaktan ang ating bida. Kaya nagtaka si Sanji kung paano nasaktan ang captain isa itong rubber man. Pero sagot ng matanda na walang depensa na makakapigil sa Fist of Love. Kaya nagulat si Luffy nang makita ang kanyang grandpa na kinagulantang ng Straw Hat. Nasurpresa ang lahat dahil ang lolo ni Luffy ay ang legendary marine hero na si Vice Admiral Garp. Tapos sabi ni Luffy na wag raw nila itong lalabanan dahil ilang beses na raw siyang muntik mapatay nito. Pero umapila ang grandpa dahil lahat ng ginawa niya ay training sa kanyang apo. Para lumakas ito upang maging mahusay na marine kaya galit na galit ang lolo ni Luffy dahil naging pirata ang ating bida. Pero nakuha pa ni Luffy na makipagtalo sa kanyang lolo kaya kinwelyuhan siya nito. Takot na takot si Straw Boy at humihingi pa ng tulong pero walang magawa ang Straw Hat. Dahil disiplina raw ito ng isang magulang. Nang biglang nakatulog ang dalawa na kinagulat nila dahil same attitude raw ang maglolo. Tapos nagising si Garp at nakitang natutulog ang apo. Kaya nainis ito at sinuntok ulit si Luffy with matching sermon pa kaya nagkabukol-bukol si Straw Boy sa gintong aral ng kanyang lolo. Tapos kinwento ni Garp si Shanks na isa ng Yonko kaya nagulat si Robin na may connection ang captain kay Shanks na nagbigay ng Straw Hat kay Luffy. Samantala dumating na si Zoro kasama ang mga bata na kanyang kinutusan para ituro ang daan. Nang marinig ng maglolo na inaatake ng swordsman ang mga Marines, kaya inutusan ni Garp ang kanyang mga alaga na magpakitang gilas. Umatake ang isa na mabilis na nadepensahan ng ating bida, kaya inulit-ulit niya ito, tapos umawat si Luffy. Pero sinipa siya ng pangalawang alaga ng kanyang lolo. Kaya sinuntok ito ni Straw Boy pero nawala ito dahil marunong din ng teleportation jutsu. Pero nang umatake ito sa likod ay mabilis lang itong nahuli ng ating bida at sinaldak sa lupa. Tapos nadisarmahan ni Zoro ang kanyang kalaban kaya parehas na sumuko ang mga alaga ni Garp sa Straw Hat. Bumangon ang dalawa tapos nagpakilala kay Luffy ang kanyang old-time tropa na si Kobe kaya nagulat si Straw Boy nang makilala niya ang dating uhuging si Kobe. Sinabi sa kanya ni Kobe na nagte-training sila under kay Vice Admiral Garp na kinatuwa ng ating bida at inaya si Kobe sa loob. Pero nagreklamo ang isa dahil hindi siya pinansin nila Luffy. Nagtaka si Zoro kung sino ito kaya nagpakilala ang lalaki na siya si Helmepo. Kaya napaah na lang ang ating mga bida. Tapos sa kanila ito nilait, kaya naiyak na lang si Helmepo. Inayos ng mga Marine ang winasak na pader ng Vice Admiral, tapos kinwento ni Grandpa na nagkita raw sila Luffy at ang ama niya sa Logtown. Pero hindi naman ito maalala ni Straw Boy dahil akala niya ay putok lang siya sa bungo kaya sinabi ni Garp ang pangalan ng ama ng ating bida na si Monkey D. Dragon. Nakinagulantang ng lahat ng nakarinig dahil napakalakas ng pamilya na pinanggalingan ni Luffy. Nagtaka si Luffy kaya tinanong ang mga kaibigan na puro gulat. Kaya pinakilala ni Robin kung sino si Dragon na leader ng Revolutionary Army na most wanted
wanted sa buong mundo. Napansin ni Garp na nagkamali siya na ni-reveal niya ang mga ito sa madlang tao, kaya binabawi na lang raw niya ang mga sinabi na kinadismaya ng lahat. Nang mag-decide na si Vice Admiral Garp na bumalik na sa kanyang barko at hayaang magkwentuhan muna sila Kobe at Luffy. Pero hindi niya nagustuhan ang pagpapaalam ng apo kaya nasapak pa niya ito dahil hindi man lang raw siya na-miss ni Luffy. Pero sagot ng apo na masaya siya na aalis na ang lolo dahil panay na lang raw siyang nasasapok nito. Sabi ng grandpa ay love language lang niya yon at na-miss lang raw niya ang apo. Samantal pag-alis ng mga Marines ay nagkwentuhan sila Luffy at Kobe. Nakwento ni Kobe na may secret na daan raw ang mga Marines para pumunta sa Grand Line nang hindi dumadaan sa Rivers Mountain. Dahil may paraan raw ang mga Marines na maglayag sa Calm Belt ang hindi inaatake ng mga Sea Kings. Dahil sa pamamagitan ng mga Sea Prism Stones sa ilalim ng kanilang barko. Habang si Nami ay nag-iispiya sa dalawa ng kinulit ito ni Chimney kaya na high blood ang navigator. Napag-alaman ni Nami ang tungkol sa genius scientist na tumutulong sa world government na si Dr. Vegapunk na siyang nagde-develop ng armas at barko ng world government. Nang napag-usapan na nila Kobe ang training nila ni Helmepo under kay Vice Admiral Garp. Kaya nag-swimming na lang si Nami dahil tapos na ang kanyang pang-wiretap. Tapos pagsisid nito ay hindi pa rin pala siya nakaget over sa butanding na si Grandma Kokuro. Hanggang sa magpapaalam na sila Kobe, tapos nabanggit niya ang tawag sa kabilang bahagi ng Grand Line na tinatawag na New World. Doon matatagpuan ang pinakamalalakas na pirata at mga Marines dahil naroon daw sa lugar na yon ang One Piece. Sabi ni Kobe na one day magkikita raw sila sa Grand Line at pag nangyari yon ay malakas na siya para hulihin si Luffy. Magpupursigi ito para maging Marine Admiral kaya medyo nahiya siya sa kanyang pahayag. Pero tinugunan ito ni Luffy na mas lalakas pa raw siya kaya magpalakas si Kobe dahil naniniwala siya rito na magiging admiral ito. Nagpasalamat ang Marine dahil si Luffy ang naging inspirasyon ng uhuging si Kobe tapos nagpaalam na si Kobe pati na rin si Helmepo na nag-iwan pa ng pagbabantang lalakas pa sila. Inadmire naman ni Zoro ang mga Marino dahil mukhang magiging rival nila ang mga ito. Samantala nagpa-party na ang Straw Hat sa swimming pool pero nang makita ni Sanji si Grandma Kokuro ay nadismaya ito. Dahil hindi raw si Rena ang matanda kundi butanding. Habang ang mga Straw Hat ay masayang kumakain ay dumating ang Frankie family at ang Galila Shipwrights na nakijoin sa pool party. Nang makita ni Puli si Nami ay tinawag niyang immoral ang dalaga at pagdating ni Iceberg ay tinakpan ni Puli ang navigator dahil maganda raw ang view. Sunod na dumating ay si Frankie at masayang nagsasayaw. Masayang-masaya ang lahat sa selebrasyon habang si Robin ay lumayo muna at nagmuni-muni. Tapos naramdaman niya ang presensya ni Okiji, nagtanong kung bakit hindi nagawang ipagkalulo ni Robin ang Straw Hat. Sagot ni Robin na hanap na raw kasi niya ang mga tao na sinasabi ni Soul na mga tunay na tropa, kaya handa niyang isakripisyo ang kanyang kalayaan. Sabi ng Admiral na sinusubaybayan raw niya si Robin dahil kaibigan niya si Soul at hiniling ng Giant sa kanya na subaybayan ang Hot Chicks hanggang makahanap ng true friends. Tapos nagpaalam na si Okiji kaya pinagmasdan ni Robin ang kakengkoyan ng mga tropa tapos bumalik na sa party. Samantala magdamag na nagpatuloy ang party ng Straw Hat at kinabukasan ang lahat ay lasing. Habang si Iceberg ay umalis dala ang kanyang kagamitan tapos sa Frankie House ay may dumating na newspaper na may balita sa Enies Lobby. Habang ang Straw Hat ay pinag-uusapan ang balita sa Enies Lobby at sa kanilang palagay ay tataas na naman ang kanilang bounty. Nag-assume si Sanji na siya ang may pinakamataas na bounty kaya nagalit si Nami dahil hindi raw ito magandang balita. Samantala inumpisahan na ni Frankie ang paggawa niya sa kanyang dream ship at dumaring naman si Iceberg para tulungan si Bikini Boy. Mag-umpisa pa sana ng argument ang Cyborg pero sabi ng mayor na gusto niyang tumulong. Tapos hiniram ni Iceberg ang blueprint nang dumating sila Puli at ang ibang shipwright at gusto raw nilang tumulong sa magiging barko ng Straw Hat. Kaya naging emosyonal si Bikini Boy at ang dalawang sekretary at sila ay napasayaw. Samantala tuwang-tuwa si Luffy nang malamang gagawan sila ni Frankie ng bagong barko. Habang si Nami ay tinignan ang kanilang natitirang pera para pambili ng kanilang gagamitin sa paglalakbay. Pero nadismaya ito nang makita na unti na lang ang kanilang natitirang pera. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanilang 100 million at sagot ni Luffy na ginastos niya sa party kagabi. Kaya na bad trip si Nami dahil naging sobrang generous ng kanyang captain at tuwang-tuwa pa ito. Ginulpi ng navigator si Luffy sa paggastos ng kanilang pera at saka ito naiyak na kinomfort naman ni Robin. Pero muling humirit si Luffy sa natitirang pera kaya mas lalong sumabog sa galit si Nami. The One Piece! The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.